Welcome to Nagoya, Japan! Yung ganito nila guys, wala siyang water. Nasira around 1945 because of World War II. Dito daw matatagpuan ang masarap na Nagoya Meshi na tinatawag. Tapos guys, nasa loob dyan kasi yung mga Japanese manuscripts. Yung curry sauce, ang dami Hello guys! I'm back again with another vlog. And ngayon po ang ating first full day dito sa Nagoya. And also, ay noon time na tayo lalabas because of nakapagpahinga po tayo ng mabuti at napakahaba. And alas 7 o alas 8 ng gabi natulog na tayo. And nagising tayo ng alas 9 ng umaga ngayong araw. Kasi magkadikit yung travel dates natin from Myanmar. Tapos ito, kasi meron din tayong family ganap doon. O diba? So, tuloy-tuloy ang ating trip. Diba po? Opo. So, now, lalabas na tayo. Well-rested na tayo. Ang haba ng tulog natin. Gano'n ba kahaba? Ayoko na bilangin. Pero gusto ko lang i-share sa inyo na sa city center lang tayo ngayon. Chill itinerary lang. So basically, ang pupuntahan lang natin is yung Hisaya Odori Park, Mirai Tower, Oasis 21, and also yung sikat na Nagoya Castle. And also, kung meron pa tayong mga mapupuntahan na nearby there sa area. Because of, mahaba po ang araw natin dito 6 days tayo in total dito sa Nagoya. Kaya super dami nating pwedeng ma-cover pa sa mga susunod na araw. And temperature check and day check ngayon po ay February 22, 17 degrees Celsius. So kahapon 15, pero malamig yung hangin ganyan. Pero ngayon parang hindi mahangin. Nagsisisekot, nag-heat-tech pa tayo. Sana pala nag-t-shirt na lang tayo ngayon. Opo. So yun, basically gusto ko lang i-share sa inyo na hindi naman kasi tayo magkakamukha ng mga tolerance sa lamig din. So, baka malamigan din kayo sa 17 degrees Celsius. So, might as well, pagka mga ganitong petsa, kung pupunta kayo next year ng ganitong petsa, mag-jacket pa din kayo. It's just that, sabi ko, kasi nag-heat tech tayo sa loob Nag-thermals tayo rather. So, sana pala nag-t-shirt na lang tayo o manipis sa loob. So, let's go na! Simulan na natin ang ating exploration dito sa heart of Central Japan. Nakikita nyo ba guys? So from dito sa ating hotel papuntang Hisaya Odori Park is 10 minutes walk, so 700 meters. Let's go! Ito yung view ng dadaanan natin. Grabe, super tahimik dito sa Nagoya guys. Parang alam nyo, huhusgahan natin siya. Akala ko malalanay katahimikan sa Fukuoka. Parang mas tahimik pa pala dito. Gagawin natin, kakain na tayo muna ng brunch natin. Syempre, mas maganda na meron na munang enerhiya ang ating katawan. Like, meron na tayong nakain, ganyan. Doon tayo sa Hisaya Odori Park na lang, maghanap ng resto. Grabe, na-miss natin to. Yung mga vending machine, So, buti naman may cold pa tapos may hot. Kasi guys, kapag ka mga ganyan, itong red pagka nakikita nyo red, ibig sabihin yan, mainit yung lalabas. Pag nakikita nyo yung blue, malamig. So usually kapag ka winter, super sikat na mga red na yan. So bigyan ko kayo ng price if ever. So kung gusto niyo ng Pocari Sweat is 180 yen, mineral water 130 yen, Coca-Cola 110 yen, and Red Bull 220 yen. So kapag ka naman mainit, ito mainit na kape, 180 yen siya. Okay? So pwede kayo magbayad ng cash, ilalagay niyo dito yung cash or even coins. Though may mga vending machine na tumatanggap ng tumatanggap ng tawag doon ng IC card, kunyari mga Icoca, ganyan. Ito hindi. Pero tignan nyo, tumatanggap din sila ng Alipay. Ayan ang GCash. Guys, oo nga pala, wait lang. Gusto ko lang kayong batiin lahat by the time na finifilm natin to. Happy 91,000 subscribers, guys. Grabe. Ano na siya? Nahiya ako yung tao naman. Pero yun, grabe guys, 9,000 na lang na kembot at 9,000 footsteps na lang ang kailangan natin gawin is ibig sabihin, ayun nakikita nyo ba? Ayun nakikita nyo ba yung silver play button? Di nyo nakikita. Ako din hindi kasi wala naman dyan yun. Di-deliver siya Kaya if ever po, kayo pong nanonood, yes, I'm talking to you. Kung hindi ka pa nakasubscribe, feel free to do so, no? Opo, let's go na. Tara na dito sa community na to. Ayan na, tatawid na tayo dito sa highway na to. Tanananan. Guys, nakikita na natin dito yung ulo at tuktok ng Mirai Tower. Ayan na siya. Also guys, before tayo magtuloy-tuloy, alam nyo ba na ang Nagoya ang fourth most populated city dito sa Japan? Number 1 is Tokyo, 2 is Yokohama, 3 is Osaka, and 4 ito. So yung Tokyo may 14 million siya, and itong Nagoya may 2.3. So itong Nagoya,
Tumutunog yung track, wait lang. So, ito pong itong Nagoya, ang capital siya ng Aichi Prefecture. And, yun nga, fourth most populated city siya. And, feeling ko, fourth most populated city na siya, pero ang unti pa rin ng tao. Talagang akala ko nga guys, Osaka number 2. Pero hindi, number 3 lang ang Osaka. Yokohama, puntahan nyo yan. Meron tayong vlog na nagawa dyan. So, might as well, check nyo siya if ever. Ito yung vlog natin sa Yokohama. Quick trip lang yun. So, kung galing kayo ng Tokyo, visit Yokohama. It's a must. So, magpunta na muna tayo sa Hisaya Odori Park. Dire-diretso lang. So, guys, ngayon mag-brunch na tayo. So, ito na katabi na natin, Katabi na natin siya agad. Si Yoshinoya. The unbeatable talaga. Depende sa prices. Nasa tapat lang siya ni Mirai Tower. So, after nito, didiretso na agad tayo dyan. Tapos, yung park. Unahin na natin to since andito na tayo. Order na tayo guys. Start ordering. Ayan yung mga food nila dito. Ano yung recommended nila ngayon? Check natin. Beef sukiyaki, bulgogi. Ito may unagi sila. Huwag tayo mag-unagi muna or mag-unagi na tayo ngayon. Kasi may gusto tayong puntang restaurant na unagi talaga Sige, wag muna yun. Store limited. Unagi na naman. So, may nakalagay dito na set. Magaganyan ba tayo? Parang wala siyang bulgogi dito, no? Walang bulgogi. May pork bowl din kung gusto niyo ng pork. Parang mas cheaper yung pork pero huwag tayo mag-pork muna. Beef bowl tayo. So ito guys, yung beef bulgogi bowl. ML or L yung size. So mag-L tayo. Regular. Add to order. Tapos mag-add tayo ng soft boiled egg. And ano ka partner? Pork miso soup. Miso soup lang. 888. Mura lang siya. So, 1,163 yung total price natin. So, may ganito din dito guys. May pa-free water sila. Tapos, ayan. Also, may ganito din. Plus, soy sauce. Ito. May soy sauce. Ito guys, yung food. So, meron siyang onion na kasama. And capsicum. Tapos, miso soup. And egg. Tapos na tayo kumain guys, and ayan yung mismong restaurant. Masarap yung food and mix siya, hindi lang siya pure beef, ganyan. Meron din siyang bell peppers and also onion. And now, twist natin yung camera. We're here na ngayon sa Mirai Tower. Lumapit tayo ngayon. And also guys, ito na yung Hisaya Odori Park. And asan tayong gabi? So, andito tayo sa part na to. Sa Mirai Tower here. So, basically, napakalawak niya. Pwede kayo maglakad-lakad dito. So, may mga iba't ibang zone. Ito yung 1, 2, 3, 4. Yung tower, nasa gitna ng 3 and 4, which is kung nasan tayo currently. So, ito yung mga makikita nyo ng mga establishments sa Zone 4. So far, ang alam na, ay may RL, may Ralph Lauren, may Coach din. Meron ding Michael Kors and TGI Fridays. Tapos, may Chinese food. Sa Zone 3 naman ito, Nagoya, something-somethingan. And yan, Chubu Electric Power Mirai Tower. Let's go here. So guys, itong Mirai Tower, formerly known to as a Nagoya TV Tower, and matagal na yan, 1954 pa. Basically guys, itong tower na to, ito yung first tower sa Japan. I mean, ito yung Japan's first consolidated radio and TV tower. And may taas po siya na 180 meters. So, Nagoya TV Tower ang tawag sa kanya before, but noong 2021, nirename na yon into Mirai Tower. Tara, pumasok tayo sa tower na to. Yung vibe na binibigay niya guys dito sa baba, it's giving Eiffel Tower. Like, ganun talaga yung vibe. Merong malaking space dito sa baba. Kasi yung mga ibang tower dito sa Japan, medyo occupied yung baba eh. Dito merong free space. Ayan. Ano ba itsura?
So, ayan, entrance ng Mirai Tower. So, dito tayo. Actually, nag-check tayo sa cloakandtrip.com. Wala tayo nakita na ticket nitong Mirai Tower. So, might as well, bumili na lang tayo walk-in. So, ito yung kanyang operating hours. 10:00 to 21:40. Yan. Ticket counter. The Secret of TV Tower. Silver paintwork. Ito yung mga tower, guys. Let's count kung ilan lang ang atin na ibibisita. Ay, walang translation. Napuntahan na natin to. Napuntahan na natin to. Ito, napuntahan lang natin labas. Napuntahan na natin to. Ayan. Hello. For one person? Card? Okay. 1,300 guys. Tap here? Yep. Okay. Arigatou gozaimasu. 1,300 yen guys. Adult. Dito tayo bibili ticket. Sa counter na pa. Ito guys, yung binigay. Ito yung pinaka-ticket kasi may QR code. And ano to? Reborn. Hello, saka Hello Kitty. Parang pa-promo lang nila. So, ito yung elevator here. So, mag-change daw tayo sa 3rd floor. So guys, tignan nyo. 5th floor and 4th floor, Tower Hotel pala. So, nasa 3rd floor tayo ngayon. Wow! Ano to? Photo station. I think photo station yung ibig sabihin nito. Natin kung ano sabi. Park view spot. At least, pang picture-picture. Let's check. Ayan nga siya. Ayan. Dito tayo galing at umakyat. Mag-picture-picture na muna tayo guys. Mga aesthetic na pang Instagram. Lalagay ko guys sa screen yung social media handle natin na ibang platforms para pwede nyo kayo follow. Ayan na, nasa elevator na tayo guys. Mag-video tayo kasi baka mamaya meron dito. 本日は中部電力未来タワーへご来場いただき誠にありがとうございます。皆様も地上90 Pero guys, ano siya? Tawag doon, hindi natin fully nakikita. Kailangan talaga sa pinakataas. Guys, tignan nyo. Pinagpapawisan na tayo. Ganyan kalala. Like literally. So ganito meron dito. Ano to? So guys, 360 degrees pwede kayong umikot. Then, bukas ba? Wala. Kailangan maghulog ng coins dyan. 300 yen. Oh. Tignan nyo guys. Ito ang iconic Oasis 21. Diyan tayo pupunta next. Sabi, naiinitan tayo guys. Ang init. Tignan nyo, pagkapawisan tayo. One of the reasons bakit hindi tayo nagdo-doble-doble kapag winter. Akyat tayo sa sky balcony. At least dito. Open air. Ayan, kahit na paano malamig. Ito ang makikita here. Ayan guys. Umupo na muna tayo dito at magpalamig. Ang init-init sa baba. Alam nyo guys, to be honest, hindi ko alam kung magkano yung presyo ng bawat room per night sa Tower Hotel, which is yung pangalan ng hotel dito sa Mirai Tower. Ilalagay ko dito sa screen kung magkano. And also, ipapop up ko din yung itsura ng hotel room. Para may idea kayo if ever kung ganun ang trip nyo, dito kayo sa tower mag-hotel para for a change and super unique na experience, diba? So, para may idea lang naman kayo. Tapos na tayo guys, and now maglalakad naman tayo papuntang Oasis 21. Ayun lang siya. Sa harapan lang nitong tower mismo. Diyan din yung iconic na sign ng Nagoya. Tapos kailangan din nating lumayo sa tower kasi kapag malapit hindi masyadong napipicturean eh. Maghanap tayo ng magandang spot.
So guys, welcome to Oasis 21. So meron ditong snow skating o ice skating pala. Snow skating to. So guys, itong Oasis 21 na nakikita natin here, nakikita nyo sa likod natin is nagbukas to noong 2002. So hindi pa siya ganun kaluma. Tapos kung makikita nyo yung pinaka-roof niya, Spaceship Aqua yung style at tawag dyan. And kung makikita nyo may water doon oh. And meron ditong area where you can go up and pumunta dyan sa taas para dyan yung tignan yung view ng buong Odori Park. I mean, ng Hisaya Odori Park. Kasi sa ibang lugar yung Odori Park alone. Ito na, yung iconic na sign ng Nagoya. Ayan. At Nagoya. Wait, lumapit tayo para lang sa intro natin. Lapit-lapit tayo para may view. Okay, in 3, 2, 1. Welcome to Nagoya, Japan! Nahihiya talaga ako pagka ginagawa natin yun, guys. Like, may mga locals na nung sinasabi siguro, grabe naman to, turista to. Super very touristy yung sinasabi. So guys, nagpicture tayo dito. So ito yung gamit natin, itong Fujifilm X-Hub. Alam nyo, ang ganda ng picture natin, promise. So papakita ko sa inyo. Ayan o, tingnan nyo. Ang ganda ng picture. Pa-plug ko dito. Diba? Guys, ang gamit lang natin yung tripod. If ever kung gusto niyo ng tripod na to, ang tibay ng tripod na yan, ilalagay ko yung link sa video description. And also, pati na rin tong Fujifilm X-Hub if ever you want to buy. Guys, worth it. Worth it siya. Super handy at kasya sa bag. Lagi ko sa inyo hinahype to kasi guys, ang ganda talaga, promise. Yung mga recent na upload natin sa Instagram, ito lang yung gamit natin. Like, tignan nyo, oh, mas malaki pa yung kamay natin. Ganun siya. Guys, bumaba tayo dito para makita natin yung pinagmamalaki niya. Ayan siya guys, ice skating. Tapos guys, aside from that, napakadami mga retail shops din dito. And even mga cafes. Doon sa side doon guys, mayroong McDonald's. And dito naman, may Starbucks. Merong Heartbread Antique. Meron din dito Nigiri no Tokube. Parang sarap nito oh. Dito, na-miss natin yan. Some other time, kakain tayo ng ganyan guys. So, 160 yen. Yung ganito. Ito, 210 yen. Tapos 440 yan yung ganyan. So pagka dinire-diretso nito guys, pagka papuntang north is makikita nyo tong daluyan papuntang subway sa Hisaya Odori Station. And meron ding Baskin Robbins oh. Masarap yan sa Korea. Pero di na tayo magaganyan dito. Ito yung mga shops na matatagpuan nyo sa Oasis 21. If ever you want to check out, merong Daiso, merong Harry Potter, tapos yan, merong Kurakshiki, Delica Kitchen, may Gongcha din, may Jellico Dobay Komeda. Ayun siya, ito lang siya. Though, mamaya tayo si sweets. Nang gusto natin is yung Japanese food talaga. Pinakita ko lang para malaman nyo. Para meron kayong shop guide. Ito guys, we're entering Central Park. So yung Central Park dito, hindi siya yung parang sa New York na parang park siya. Central Park yung pangalan ng underground mall na kung saan nandito tayo ngayon. Wait. Ayun, subway. Dito tayo. Meron naman mga signs kaya hindi kayo maliligaw. Though yung mga stores dito, isa-isahin nyo na lang kasi super random. Tulad dito, meron ditong pagawaan ng salamin. Ito naman, bilihan ng damit. It's giving kamiseta at for me. Ito pa yun. You raise me up so much try to search. Bigla ka ay magkumakanta. Ha, ano amats mo today? Ha, ano amats mo? Meron din silang ganito kung mahilig kayo sa mga gachapon. Magkano siya usually? Kano? Alang price? Magkano? Paano natin makikita yung price? Ibig sabihin ba nito, tatlong 100? Ayun, tatlong 100 yan ang i-insert. So, 300 yan dito. Ito, 400 yan. Mahal din, no? Ayan. So, nakalagay naman dito usually, guys, kung ano yung mga pwede nyong makita sa loob. So, super random yan. It's giving Labubu vibe. Ayan siya. O, so, kung gusto niyo ito, chupa chups. O, 4 na 400. Pwede kayo makakuha ng tote bag or pouch. Ito naman, 4 na 400. Then, ganito naman. Super random. Ay, palaka. O, kung gusto niyo ng palakang ganyan. Itong pwede niyong makuha possible. Ibang color. Diba? Alam mo yun? Ganun siya. Parang alam nyo, sa entire Japan na ganaps natin, never pa tayo bumili ng ganun sa mismong machine, no? Like, alam nyo, di ba merong Visit Japan website?
So, doon sa Visit Japan website kasi, ilalagay nyo doon kung ano yung mga plan trips nyo. So, since pumasok kasi tayo at nagkaroon tayo ng Japan visa, laging merong Visit Japan web na tinatawag o yung website na kailangan mo bago ka makapasok dito. So, kinount natin, guys, nakaka 9 times na tayo sa Japan. So, sulit na po talaga ang multiple entry na visa natin. Opo. Meron na lang tayong ilang taon na lang. Kasi may expire na ata yung visa natin in 3 years. Madami pa rin naman yun. I'm just saying na may expire siya, lalo na ngayon. Ang hirap. Asa na ba? Ito pala. Ayun na. Gusto niyo yung nakikipagchikahan ako sa inyo? Gusto ko yung kasi guys, alam nyo, ngayon, medyo mahirap na daw mag-apply ng visa. So if ever kung nanonood kayo ngayon is February 2026, may nakapag-apply ba ng January at February 2026 sa inyo na nahirapan din sa pag-apply? Dami ko nakikita mga reklamo online eh. Like, hindi na kasi siya tulad before na parang merong travel agency. Ngayon, DIY. Then, hindi doon na-issuehan agad ng parang pinaka-slot, ganon. So, kapag magja-Japan tayo, medyo mahihirapan tayo sa travel date. So guys, sa mga store dito, ang review natin is parang mga Japanese brands talaga siya. Hindi siya yung parang international brands. So basically, super random. Tapos yung mga makikita natin, it's giving Miniso. Alam niyo yun? It's giving puro mga Daiso yung binibenta. Kung ano yung mga type doon, ganun. Tapos ito naman, ano naman siya, salon naman. Diba? Tingnan nyo, merong parang loteria dito. Zeteria naman yung pangalan niya. And ang sarap ng itsura Philly cheesesteak. 620 and may fries. Merong drinks. Meal siya. If ever lang naman, binibigyan ko lang kayo ng option. Meron ding sukiya dito sa underground shop Ngayon guys, we're here na sa Hisaya Odori Station. Pupunta na tayo sa Nagoya Castle. So sa Purple Line tayo sasakay. And again, gamit lang natin ang ating Ikoka card na noon pa to sa Osaka natin. So dito tayo sa number 2 bababa kasi dito tayo sa Nagoya-jo station. So one station away lang naman siya. So clockwise dito sa platform 2 from here sa Hiyasa Odori ha. So M06 tayo. So one stop lang Nagoya-jo. Ibig sabihin na Nagoya Castle. Guys, andito na ngayon tayo sa Nagoya-jo Station. So, sa North Gate tayo lalabas sa Exit 7. Nakalagay din naman dito, Exit 7, Nagoya Castle. So, tayo guys, hagdan tayo dumadaan. Daw merong elevator. Sa gitna, may lift if ever para sa mga senior citizens at PWD nating viewers, okay? If ever din, tingnan nyo, kung naghahanap kayo ng locker, meron dito, yung maliit 400 yen, yung medium is 600 yen, and also yung pinakamalaki na kasya yung maleta 700 yen. Where is it? So dito yung daan papunta doon sa castle. Restaurant agad yung bungad Japanese style lasagna. Hey! Ito na tayo! Ay na yung barrier or yung harang papunta sa castle. Yung ganito nila guys, wala siyang water. Di ba usually mga napapanood natin parang kapag kami castle, so may ganito, merong divider na ganyan. So kasi ganito may water. And usually paniniwala nila dyan, di ba, parang naglalagay sila ng mga crocodiles or kahit anong animals to protect this area para sa mga lulusob. Di ba, may mga ganong palabas. Ito guys, so bibili tayo ng ticket. Ang bayad is 500 yen. Kapag ka bata, libre. Ito yung mga payment options na pwede. Post na lang. Ayan, Visa, Mastercard, American Express, Alipay, and even Ikoka. Thank you so much! Arigatou gozaimasu! 500! So, kumuha tayo ng ganito. Ng guide. English. So, meron ding ibang sulat. Nakakatuwa naman dito sa area ng Nagoya Castle. Ang dami nating mga nararamdamang espiritu ng mga Pinoy. Mga nagtatagalog Dami.
Pwede din kayo magpa-picture dito guys sa mga samurai warriors. We're entering the area of the Nagoya Castle. Wow! Ito na siya guys, sasarapan na natin yung castle. So guys, itong Nagoya Castle nagawa to noong 1612 by Tokugawa Ieyasu. Bali, ito yung nagsuserve na seat ng Owari branch of the family. Ganon. Tapos, hindi ko alam kung nakikita dito. Ayan, nakikita naman pero hindi buong buo. Yan po ay isang gold na isda na may ulo ng tigre. Basically guys, yung fish na may ulo ng mythical tiger na yun, pinaniniwalaan na itong area ay ipe-prevent siya sa fire. Ayan, tara, pumasok tayo sa loob. Kasi binayaran natin to. Wow. Kala ko dito tayo papasok. Sa may elevator na to. Hindi pala dyan. May mas loob pa pala. At ito yun. Namin dito mga naglalaro sa mga stone na to. Bali guys, lumalayo tayo sa pinaka-park. Naghahanap tayo ng tamang angulo nito. So guys, alam nyo ba na yung original structure nito nasira around 1945 because of World War II? Ayun siya. Bali yung current main tower niya, concrete yan. Pero ginawa yan natatapos noong 1959 area naman. Year, I mean. Para maganda mag-picture dito, no? Pero kasi meron guys ditong hidden na stairs. Umakyat tayo at dito tayo mag-picture. May mga ibang tao din na nagpipicture dito. Ayun, no? Ang ganda. Doon mayroong mga puno-puno eh. May balakid. Guys, so nakapag-picture tayo dito sa angulo na to. Parang for me, nagagandahan ko siya. Kung titignan nyo kasi yan. And kapag sa minsan picture, hindi kitang-kita gana yung mga branches eh. Okay? So, akit lang kayo here. Yung mga pictures ay ipe-play natin right after this clip. In 3, 2, 1, time! So guys, ngayon tinititigan na lang natin siya. And napakita ko lang sa inyo. Ang ganda, ang ganda. And alam nyo ba, part siya ng top 5 na most famous castles dito sa Japan. Kasi guys, yung top 5 na famous na castles dito sa Japan is yung number 1 yung Matsumoto Castle. I mean, Himeji Castle, Matsumoto Castle, Osaka Castle, Nagoya Castle, and Kumamoto Castle. So far tayo, dalawa pa lang doon yung napupuntahan natin. And if ever kung kayo gusto nyo makumpleto yung Japanese experience nyo, make sure to visit that 5. Okay? So at least, castle number 2, tick off na sa ating bucket list. Alam nyo guys, kung pupunta kayo dito sa Japan ng mga spring season, so ilalagay ko dito yung months ng spring sa Japan, make sure na dito kayo magpunta pag pupunta kayo sa Nagoya and dito sa area na to, kasi maganda. Like puro mga cherry blossoms yung makikita nyo dito, pink na pink. Feeling ko guys, ito yun. Oo, ito nga I think. Ayun na namumulaklak eh. For sure, ito yung nagiging cherry blossoms na. Ayan, lapitan natin. At least, na-videohan ka namin hindi pa kayo color pink. Dito kaya maganda. Check nga natin kung maganda yung angulo. So guys, dito nagtayo tayo ng tripod. Tapos nagpicture tayo with this view. So after this clip, papakita ko naman sa inyo kung ano yung nakuha nating pictures. Oh, di ba ang ganda? Ganun lang yun, tiyaga-tiyagaan lang. Kapag ka solo traveler kayo, kailangan nyo na ng tripod, kailangan nyo na ng camera, or kahit anong smartphone pa man yan, basta angguluhan nyo lang. The best na yun. That's all guys. So mag-exit na tayo dito sa side na to. Pumunta naman tayo sa Kinshachi Yokocho. So ito guys, Kinshachi Yokocho. Isa siyang food complex. Tatabi lang mismo ng Nagoya Castle. Doon hindi tayo kakain. Gusto ko lang kayong itour din doon at gusto lang din natin makita in person. Para just in case, kung gusto niyo kumain pag nandito kayo, meron tayong options other than sa mga famous ones na nasa city center talaga. Ayan. Actually, magsasara na sila guys. Like, super sakto lang ng punta natin. Magsasara sila ng 7:30 tuloy, 4:30. 4:27 na. So guys, binabawi ko agad yung sinabi ko sa inyo ha. Like yung sinabi ko na hindi tayo magta-try doon sa Kinshachi Yokocho. So, change of plans. Kasi, nung nagtitingin-tingin tayo, sinabi ko nandito daw matatagpuan ang masarap na Nagoya Meshi na tinatawag. So, since nandito na tayo at di naman na tayo dito babalik sa part na to, sa trip na to, may taso i-try na natin. So, aside from that nga pala sa mga nasabi natin kanina, dito sa Nagoya, yung food nila, slight
slightly saltier kumpara sa mga ibang food sa city na kahit ang city pa man dito sa Japan, okay? Ayan, we're here. Guys, tignan niya, mayroong golden sachiko dito. And anuhan siya ng tubig, if ever kung gusto niyo water. Ayan. Pinakita ko lang. So, kung meron kayong tumbler, pwede nyo inanin dyan. Ang lamig ng tubig ah. I like it. So, guys, itong area na to, itong food complex na to, bukas to noong 2018, again, to promote Nagoya cuisine. So guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina, Nagoya Meshi, baka kasi ma-misinterpret nyo, baka akalain nyo food yun. Hindi siya, I mean food siya, yes, pero hindi siya yung specific food. Ano siya, like yung Nagoya Meshi, food like in general dito sa Nagoya, okay? So, mamimili lang tayo kung ano meron dito, na mga cute-cute size. Ayoko nang mabigat sa tiyan eh. Galing naman ito guys, like rich egg na softie. Like egg flavor na ice cream, 600 yen. Ito guys, mga take-out menu. So, if ever, kung gusto nyo ng chicken, yan, sikat dito yan. Nung nagtitingin-tingin tayo, 930 yen siya. Ito, karage, 930 yen din. This one, 13 yen. Nagoya Tofu Kawaguchi. Ano to? Number 1, most popular. Hitsumabushi, one fish, 5,100. Ang mahal ah. Mahal. Kasi ito, Hitsumabushi set with gold leaf, 7,650 yen. Tapos kung papasok kayo, please order at least one item from the set menu per person. Okay? Ganyan, parang it's giving Korea din pala ang rule dito. So, kinakailangan umorder. Ito, gold leaf tofu soft ice cream. Ano, gagastos ba tayo ng 1,500 yan para sa ginto? Mana pa, kung ginto sa Dubai at Qatar yan, pwede tayong gumastos. Pero yung ganito, naku, ginto kakainin natin. Pero gusto kong masubukan natin at least guys eh. Kasi tofu soft serve ice cream, hindi pa naman tayo nagto-tofu ice cream ever, no? 600. Made with handcrafted yosedofu, crafted from carefully selected natural ingredients. So, tofu ice cream siya. At least yun yung parang super light na mga nakikita natin sa mga food dito. Ito, meron silang ganyan dito. So, ito, teppanyaki tonkatsu set meal, 2,310. Yun siya. Ito naman, assorted deep fried set meat, 2,520. Yan yung mga tinda here. Okay guys, so bumili tayo nito. Isa. Hello, want this? Nice, Yeah. Card? Yep, thank you. So, pwede magbayad gamit ang Gcash card. Okay, thank you. Ayan siya guys. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Ayan siya. Daming kumakain ito eh, itong egg ice cream na to eh. At least, ayan, matitikman na natin. Ayan, nakabili na rin tayo sa wakas. Ayan guys, so tikman na natin tong rich egg na ice cream. 600 yen to. Sabi kong ganun, kasi yung mga ino-offer nila doon set meal eh, mga parang tonkatsu na set meal, karage na set meal, ganyan. Tapos yung mga take-out menu, madalaki din. Parang sabi ko, wala pa tayo sa mood kumain ng ganun. And parang natikman na rin naman natin siya. Pero ito, first time. And lahat ng tao dito, ito yung binibili. Doon, nung nandun, syempre, nakikitingin tayo. Puro ice cream binibili nila. Kung hindi ito, yung tofu na ice cream na may gold leaf. Pero kasi parang yung tofu, medyo same siya ng panlasa sa atin. Pero ito kasi parang, dito tayo maku-curious eh, egg eh. Parang natikman lang natin yung egg na parang something sweet is egg coffee, pero sa Vietnam. So, malulusaw na siya. Tikman na natin. Let's taste it. Ay, ang sarap. Ang sarap niya, guys. Pero wala ko nalasang egg. Ang sarap. Oo. Worth it. Matamis siya, yes. Pero hindi yung parang super duper tamis-licious, ganun. Okay ah. Worth it siyang i-try. Pero kung meron kayong diabetes, is parang hindi ko siya ma-recommend syempre. Pero matamis siya. I mean, sakto lang yung tamis niya. Kung i-level natin, parang 7.5 out of 10 yung tamis ha. Yung tamis factor. Pero kung i-level natin siya in general, sa sarap, sa affordability and all, parang feeling ko i-rate natin siya ng 8.5 out of 10. So okay siya. Worth it siyang i-try after nyo mag-Nagoya Castle. So yung lasa niya guys, more like parang creamy nalalasahan ko. So ganun siya. I-recommend ko siya, okay? Pwede nyo siyang bilhin. Pupunta naman tayo ngayon sa Osu Kanon or Osu Temple and also doon sa shopping district sa area na yon. So maglalakad tayo ngayon papunta sa train station. Anong pangalan is Sengencho Station. Yung Sengencho Station na yon is ayan.
blue line siya, sky blue line. Then, ilang stations away. Ayan. Dito. Ano siya? 3 stops. Kaya pala sabi ko, bakit parang ang layo? 850 meters pala lalakarin natin. Papunta doon sa train station lang, alone. Tuwid tayo. Ito na naman yung maagang pagbaba ng sun sa Japan. Wow. First river encounter natin sa Japan trip na to. Grabe, ang linis ng river sa Japan. Oh. Walang kakalat-kalat. Alam mo lang kung nakita kahit isang ano man lang ng candy. We're here na guys sa entrance 1 ng Sengencho Station. Pero, nakita natin, meron ditong lift. Mag-lift na tayo. Sakit na ng paa natin. Kakalakad. So, yung lift. Right tayo dito sa Family Mart. Hi, Family Mart! Grabe, walang tao dito sa station na to. Ngayon lang tayo nakapasok sa isang station na kahit isang tao wala. Ayan. Dito tayo. For Fushimi, Akaike, at Toyotashi. So, platform 1. Ayan. We're here. We're here na guys sa Osukanon Station. Then, lumabas na tayo para makapunta sa temple. Dito tayo guys mag-exit sa exit number 2. Ang taas. From entrance number 2, liliko tayo dito sa may Family Mart. Ito yung sabi sa Google Maps. Ito na! Osukanon! Kitang-kita na from here, oh. Tara guys, umakyat na tayo. And actually, itong temple na to hanggang 7 AM lang siya. Pero ang aga pa naman natin. 5:42 PM pa lang. Ay, 7 PM pala. 7 AM sinabi ko. Ito guys, itsura niya. And alam niyo from here, amoy na amoy natin yung parang sinusunog na paper. Yes, paper. Alam ko naman kasi incense eh. Though may incense dito for sure sa loob. So parang mas amoy paper siya, ganun. So for some reason, nababanguhan natin yung ganun. Kasi may mga taong nababanguhan sa iba't ibang amoy, di ba? Meron nga nababanguhan sa ano eh, sa amoy bukid. Yung amoy, di ko na lang masabi dito, pero ilalagay ko emoji dito ng kalabaw. Gets niyo yung point? May mga nababanguhan sa ganun. Para ako pala yun. Parang pala yun. Yung parang kapag kasi nasa probinsya ka, pagka naamoy mo, parang probinsya ka. Nireference ko lang din yung sarili ko. O sige, parang iba na lang. Ano, may mga nababanguhan sa amoy na parang gasolina, ganyan. O hindi na tayo yon. O, okay? Naka ano eh. Ito, yung sinasabi ko. Pero incense siya, no? Ayan, no? Pasok tayo. So, ito yung nakikita dito, guys. Para namang ang dumi naman ng camera. Oh, parang dumi, no? Ito yun eh, kasalanan nito yun. Gusto ko yung hanggang dito sa inyo, inaano ko siya. Pinagagalitan tong lens, no? Ayan, okay na. So, ito may mga kandila dito, ganyan. Welcome to Osukanon Template Free Pamphlet, Short History of Osukanon. If ever kung gusto nyo, guys. Ah, meron silang ganito. So, 100 yen. Yung ganito if ever you want. Tapos kandila din. Ito, for this. This one for this. Ito naman guys sa itsura ng labas. Oh. Ganyan siya. Tahimik, no? Pero ang tao. Okay, so guys, ito, officially, ang tawag sa kanya is Osukanon. And alam nyo ba, originally, ginawa ito doon sa Gifu area noong 14th century. Pero alam nyo ba, na ito, nirelocate siya dito sa Nagoya noong 17th century naman. Alam nyo, I don't know kung paano siya nag-work. Like, paano siya nire-relocate isang ganitong kalaki, no? Ang laki niya eh. Paano siya nire-relocate? Parang nire-relocate siya, ha? So, inilipat lang siya dito before. Tapos guys, nasa loob dyan kasi yung mga Japanese manuscripts. Kaya doon sa dulo na yun, hindi pwede tayo makapunta. And kung titignan nyo, nirelocate ang lapad. Ang lapad. Oh, grabe guys. Ang dami ditong tao sa Cannon Street. So, Cannon Street kasi to. And ito lang yung pinaka-temple. So, if ever kung nagugutom kayo, punta lang kayo here. Dire-diretsuhin lang siya. It's giving Shinsaibashi, no?
Cute naman ito guys, Alice on Wednesday. Ang late ng pintuan na lalabas ano. Ay, tingnan nyo to guys, so Comeyo. Mga pre-loved na bag. Check nga tayo. check lang. Ay na, brand bags. Mga goods. Hi! Ayun na naman si Ivan, magbubudol na naman siya. Tingnan nyo guys, so Marc Jacobs. 27,273 lang. Ayan. Maghanap tayo ng Furmen. Ito guys, yung men's collection nila. Kani ganitong bag? 263,637 yen. Ito, 90,910 yen. Ayan yung men's collection. Ship tayo, baka may magustuhan tayong bag. Ito LV, 54,576. Ganda guys, oh. Tignan nyo. Oh. Ganda, oh. No? Pero aanin naman natin to. Ito naman, Balenciaga. Ganda. Magkano siya? This one costs, wait lang ha, 31,819. Balenciaga siya. Hindi ganyan siya, Ivan, isuot kung paano mo ginagawa yan. Ay, ito ang ganda, oh. Ang ganda niya, kaya lang masyado tayong parang hindi bagay sa katawan natin, masyado siyang maliit. Magkano siya? Ay, hindi maganda yung presyo, 127,000. Mga LV na ganito na parang box type, 272,728. Ganda, guys. Ang ganda-ganda. Nagagandahan ko siya. Itong messenger bag. Messenger bag? Oh, parang ganun nga. Ano siya? 90,910 yen. Gusto niyo yung dapat kakain na tayo. Kasi, ayun na eh. Last stop na to halos eh. Tapos nakita pa natin to. Ang ganda nito oh. This one naman cost 181,819 yen. Ganda! Oh my God, partner sa bag natin. Guys, partner ng bag natin ng Backpack Prada. Ito talaga, nylon. Alam niyo na gusto ko kay nylon. Guys, partner talaga siya. Ganito din yung bakal. Kaya yung bag natin ang ingay-ingay din minsan kapag kasuot-suot eh. Magkano siya? Ito naman, 127,273. Ganda. Gusto ko makaganda tayo. Yung presyo, tingin 47,597. No? Pero guys, partner talaga to ng backpack natin. So if ever kumupunta kay Nagoya, ayan, bili niyo yan guys, oh, para magka-partner tayo. Salvatore. Magkano siya? 136,364. Masyado nang malalaki to. Ito naman ay 90,910. Nainitan na ako, Ivan. Nainitan na ako. Parang time na para lumabas. Nainitan na ako sa presyo at nainitan na rin ako dito at punong-puno ng heater. Ito backpack na LV. Ito naman, 200,000 siya, pero 220 yung tax-free. Guys, yung naka-parenthesis, yung nasa loob ng open and close parenthesis yung titignan kasi yun yung tax-free, ha? Ito naman, guys, parang lalagyanan siya ng something, pwedeng laptop or what. Wala kayo. Bottega. Hindi ito yung Bottega. Iba to. Saan to? Hindi ito Bottega. Goyard to eh. Ayan, 157,576. Yan, guys, ang lawak dito, ha, if ever kung gusto nyo. Ganda nung sa Prada, pero kasi ala eh, hindi, parang ayoko na din bumili ng ganyan eh. Nagagandahan lang tayo sa eyes natin pero hindi naman tayo bibili. Dami yun. Tingnan nyo. So check, kikita ko lang sa inyo, 63,637 to. Rank B siya. May mga rank kasi yan eh. Ito, 227,273. Rank A. Parang ganito yung binili natin kay ate, kung naaalala nyo. Or hindi ko ata na vlog. Hindi ko ata na vlog. Pero bumili tayo ng ganito before sa Japan din. 90,910 yen siya. Cute naman ito. Itong accessory pouch, 54,546 siya. If ever guys, kung gusto niya, ito yung pangalan, Comeyo. So, malapit na to sa Osukanon na temple. Yun, ang daming kainan pa din dito. Loco Burger. 10 yen. Tanan! We're here sa... Malapit na tayo sa Osu Shotengai Shopping Street. Yan. Tingnan nyo guys, mayroon na dito second street. If ever, kung mahilig kayo sa mga pre-loved items. Actually, puro used and vintage yung mga nakikita natin dito. Ito pa isa. Ay, parang bagong shop to. Never po tayo nakakita ng ganitong brand. Waffle Can. Ganda din ng color. So, meron sila ditong soft cream. 500 pag plain, 600 pag may flavor. So, pagka naman waffle, yung whipped cream is yung normal 780 yen. Ayan siya. Nutella and banana, 1,100 yen naman siya. Ito siya guys.
Meron ding ABC Mart, oh. Gusto niyo ng sapatos. Mura ang sapatos dito sa Japan, guys, ha? Ang galing, oh. Caricature Japan. Parang sa Korea. So, 2,200 yen naman siya. So, ayan, guys. Kung gusto niyo, kung mahilig kayo sa ganyan, now on sale. Ito yung mga sample. Withdraw? Fun. Alam niyo, ang uso din dito sa Nagoya. Yung parang chicken wings na piniritong ganyan, guys. So, one of these days, kakain tayo ng ganyan. Ito yung mga food nila dito. Ito yung uso. Tignan nyo, guys. So, meron pala dito Don Quixote din. Lawak. Lalo na kung mahilig kayo mag-shopping. Guys, bumili nga pala tayo sa drugstore dito. Hindi ko na ipakita kanina sa vlog. Nakalimutan ko kasi mabilis lang natin ginawa. Dalawang KitKat, wait. Dalawang KitKat, isang green tea, tapos isang chocolate, 298 yen lang. Yun guys ang gagawin nyo. If ever, kapag ka magsha-shopping kayo, doon kayo bumili sa drugstore rather than Don Quixote. Though merong mga times na mura din naman sa Don Quixote, pero always check din at compare doon sa mga drugstores kasi mas mura doon. Okay? Kasi Don Quixote parang mas mas sikat. Narating na natin ang pinakadulo. Punta na tayo sa train station. Ito guys, kung nagugutom kayo, pwede kayong kumain dito sa Yakimusubi. Ang daming nakapila. Tignan nyo, meron din ditong Yaki Nikolai, if ever you want. Wait guys, malapit na pala dito yung dinner place natin. Dapat magdilipat pa tayo ng tren. Lakarin na lang natin, 400 meters lang. Itong Mitsukatsu Yabaton Yabacho. Grabe guys, ang haba ng pila. Ito yung Mitsukatsu. Ang haba ng pila guys. Ang haba ng pila. Hindi na natin maiintayan. Like, super haba. Meron pa dun sa side doon. So, paikot siya. Ang haba. Yan, o. The best kasi siya, eh. Ay, notikin nyo kung gaano kadaming magandang reviews ang meron. So, dito sa street naman na to, sa lalakaran dyan, meron namang mga iba't ibang kainan dyan na super mura din. Pero kasi may nakita tayo dito. Coco Ichabanya, dun tayo mabagsak ngayon. Dun tayo kakain na lang. Para mabilisan. Ayan guys, nakikita nyo tong background dito. Madaming kainan dyan. Kahit diretsuhin nyo yan, lahat. Kapag ka super haba na ng pila, di na kayo makapag-intay. So, from Mitsukatsu to Coco Ichabanya. Diba? Nandito na ngayon tayo guys sa Coco Ichabanya. So, click. Number of people, 1 to order. So, saan yung English? Ayun, language. English, okay. Ganyan lang siya. Then, mamili na tayo kung curry ang gusto natin. Ayun yung mga presyo guys, tax included. Pork cutlet curry dito 998. Curry udon naman is, ayan naman, 850 yen. Ano pa ba yung mga ibang ano? Meron mga set eh. Set with drinks and salad. Ay, salad pala yan. Green salad 190 yen. Teka, limited offer. Ayan, yan yung mga ano. Merong pork something. Ano tayo? So, meron din silang seafood guys kung gusto nyo. Ayan, squid curry, 910 yan naman siya. May vegetable curry din, 918. Other toppings, cheese curry or what? Dami. Pause nyo na lang guys. Basically, pork curry dito. Sige, mag-meat tayo. Siyempre, dyan tayo, meat. Pinag-iisipan kong pork cutlet or dito tayo sa chicken eh. Ano kaya? Sige, mag-pork cutlet tayo. Beef sauce o pork sauce? Okay na yung beef sauce. Tapos, select rice portion. May minus kapag ka mas onti lang. Parang medyo busog tayo ngayon eh. Mag-ano tayo? Mag 250 grams na tayo. Minus na natin yung rice. Yan. Sa mild flavor sauce, spice normal, mild flavor sauce. Okay, mild lang. Hindi. Spice normal. Mas gusto ko yung spice normal pala. Extra sauce or what? Alang extra sauce. How about some extra toppings? Mag-yes tayo. Ano naman kapag yes? Wala din naman pala extra toppings. Ito. Yung mga extra toppings. Ayoko. Parang wala. So, ang bill natin is 968 yen. Okay. So, guys, nagpa-add tayo ng 3 karage. Kasi manipis lang yung chicken. So, ang babayaran natin in total is 1,151 yen. So, yung food natin. So, tignan nyo. Manipis lang yung meat. Ayun siya. Kasi ito yung chicken. Yung curry sauce, ang dami, oh. Ganyan natin. Para pumasok na siya sa rice. Medyo may anghang. May sipa ng onte.
Okay siya. Okay siya guys, alam nyo, pag inabes natin nung kain sa Coco Ichibanya, yung curry nila, gusto ko siya. And alam nyo, hindi siya ganoon ka-spice. Yung spice niya, hindi ganoon katapang. Kasi may mga iba-ibang curry, di ba? May curry sa Singapore, may curry dito sa Japan, may curry tayo na tikman sa Sapporo, magkaiba siya dito sa curry na kinakain natin at curry doon. May curry din sa India, may curry din sa, atin nga sa Pilipinas. And so far, ang pinakamatapang kasi yung curry sa India. Ibang level yon. So yung parang curry nila, yung parang hindi ko kaya, pero ito kaya ko siya. Hindi siya ganun katapang, masarap siya. May sipa ng anghang, pero balanse siya eh. Hindi siya ganun maalat, pero may alat factor. Then yung rice, konti lang kasi yung kinuha natin rice. Kinakat natin siya. Kasi, napansin niya may mga kasama tayo previously. So sabi ko, ngayon, simula na ng mga solo travel trips natin, ikakat na natin yung mga portion ng dinner natin. Pero yung brunch, sakto lang kasi kailangan natin ng energy. Again, tapos na naman tayong kumain at hindi natin siya ulit nagustuhan. Sarap. Sarap. Oo, naubos nga natin, di ba guys? So if ever pumunta kayo dito, iba't ibang klaseng curry meron sila. Guys, tingnan nyo, mas humaba lalo. Tinignan natin ngayon kasi alis na tayo. Tapos umuulan. Sana naman, Snow Lord, yung ipaulan mo, wag yung rain. Rain, go away. Guys, so andito na ngayon tayo sa Hisaya Odori Station. So ito siya. Andito na tayo. Galing tayo dito sa Yabacho Station. Sumakay tayo. Then, may stop tayo sa Sakae. Tapos dito tayo, Hisaya Odori. Maglalakad na lang tayo from here going sa ating hotel. We're back na here guys sa ating hotel, ang Travelodge Nagoya Sakae. If ever kung gusto niyo malaman yung room tour natin dito, panoorin niyo na lang yung episode 1, yung previous video bago ito. So far nag-enjoy tayo sa ating ginawa for today's video. Sa Nagoya City Center lang siya. At abangan niyo yung susunod na episode dahil i-explore na natin ang Shirakawa-go at Takayama. Again, kung di pa kayo nakasubscribe, feel free to do so. Again, I'm Leo po. So, yun lang. Thanks!